Doc, ano pong first name niyo po? Manny, Doc Manuel. Opo. Ano pong apelyido? Surpasa. Ano po bali ang ano niyo po? Doktor po kayo sa Sa internal med, tapos infectious. infectious po. Talagang pang ano po, pang hospital po talaga. Morning po. Ang tanghali po. Ayun. Nandun na pala, dinala na kaagad doon. So ito po yung mga sinasabi niyo po tama, ano? Pag atras si Mrs. yan, tumama sa mailbox. Meron din doon, tama ng motor, gas-gas. Opo. Mga motor yan. Ayun, mga kapatid, ito pong Fortuner ni Doc. Ilan na po tinakbo, Doc? Mga siguro 80 plus. 80, tingnan mo nga, Jomar, kung ilan ang tinakbo. 80,000 plus, 2016 model nitong Toyota Fortuner. Ang nangyari dito, nung nasa batasan pa kayo, pina-check up nyo doon, pina-scan nyo. Pina-scan ko, tapos may lumabas ho doon na parang solenoid something. Yung drive D solenoid, pressure solenoid. Opo. So, Tapos, kasi may lumabas na check engine. Pero walang problema yung makina, walang tagas, etc. Kaya lang, nakakatakot kasi may lumalabas may check engine. Opo. So, yun, dinala ko sa Toyota, sabi, transmission, kailangan palitan. Magkano daw po ang palit ng transmission? Yung mga almost 100 ang quote. 100 lang po. Kasi ang transmission po nito, 300 plus po ito. Brand new yun yun ang maalala ko. Tapos mga 3 weeks ago na yun. Tapos, siyempre, sabi ko parang hindi ako mapanala. Bago. I mean, 10 years old, pero hindi naman siya, kasi bahay hospital. Doktor po kasi si Doc. So, sabi ko, teka nga, mag-second opinion ako. Pinascan ko, yun ang lumabas. Sarap pakinggan si Doc nag-second opinion. Kasi sabi ko parang, kasi may experience na ako, itong kotse rin to, yun din na kasa. Pina-change oil ko doon. Tapos nung kinuha ko na, lumalagotok na. Sabi ko, bakit ganun? Binili ko, back job. Sa Commonwealth po? Commonwealth. May mga kaibigan ako dyan Sige po. Tapos maluwag lang daw yung parang rubber something na, sabi ko, parang hindi naman yata siguro totoo yun kasi, pero naayos din po nila. Naayos, sandali lang, naayos. Hinigpitan lang daw. So, yun, okay na. Pero medyo alanganin na ako doon sa branch. Ayun. Hindi na ako masyadong... Baka naririnig nyo yung mga kaibigan ko dyan, ayusin nyo na lang. So ngayon, ito pong Fortuner nyo, 80,000 tinakbo, ito po yung tinatawag nating never been touched, never been key sa transmission. Kasi hindi pa po kayo nagpa-change ATF. Wala. Yung original niya, yun pa rin. Hindi rin kayo nagpapalit ng filter. Wala talaga nagbukas. Wala. Except yung filter ng yung cabin. Sa oil filter sa cabin. Every time na mag-change oil, palit so yun. Talaga pong sinusunod nyo religiously yung sinasabi nilang yung ATF nito ay WS na hindi siya yung lifetime sabi nila. Yes. Ayun. So naniwala si Doc doon sa lifetime. Okay. So ngayon, ito na nangyari, hindi na umabot ng lifetime. Parang nangyari, Doc, dito yung isang vlog ko na wala naman din siyang problema, okay yung sasakyan niya, 2017 na Fortuner, taga Pampanga, tapos pag akyat niya sa Baguio, hindi na siya nakarating doon sa city, nasiraan na siya, ayaw na talagang umandar. Natrikan kami mga puso. Tapos, dinala sa isang shop doon. Dito na sa shop. Ibababa na. Iiwan na natin to. Syempre, hindi kinaya. Tapos, dinala sa kasa. Pagdating po sa kasa, nagpalit ng 2 solenoid. Pero hindi po yun ang sira. Ngayon, ito kapatid, ang kwento. Nakarating si Doc dito. Naiakit niya ng antipolo. So walang ibang issues except doon sa check engine. So ang sabi ko doon sa mga tao ko, i-test drive nyo muna.
Nung itinest drive na ng tao namin, ayaw nang umandar ngayon. Wala na yung drive. Close na mo check engine. Reverse, malakas. Nila na lang po dito. So, yun ngayon ang masaklap na pangyayari. So, sabi ko, Doc, ito kasing unit mo 2016. Kasama to doon sa mga may issue ng nababasag yung clutch drum. 2016, 17, 2018, yan po yung kasama. After nung doon sa 2018, yung mga huling models, ay pinalitan na nila yung clutch drum nung mas matibay. Kaya hindi na po siya damay yung mga 2018 pataas. So itong 16, 17, kasama to. Pakita mo yung itsura. Oh. Ganito rin yung kay Doc na isang customer ko na nasira din yung ganyan transmission niya. Toyota Balintawak naman nanggaling yon. Eh, hindi naman kasalanan ni Kasa. Yun talagang pyesa, mahina eh. Kaya lang, nadurog po yung pyesa na yun, humalo doon sa loob. Kaya nawasak po talaga yung transmission. Ibababa natin ang transmission, makikita natin ngayon kung ano ang nangyari dito. Kasi biro mo, ilan ang tinakbo? 79. 79. Oo, hindi nagpalit ng ATF, hindi nagpalit ng filter. Tapos ito na ngayon nangyari sa sasakyan niya, nagkaroon muna ng issue doon sa drive D solenoid. Eh, yung sa Baguio na yon, nagpalit din siya ng mga solenoid. Eh. Oy, kung nanonood po kayo yung may-ari nung Fortuner na yon, siningil pa kayo ng Toyota Baguio doon sa solenoid, pero hindi naman naayos kasi nga basag nga yung clutch drum. Kasi una pong lumalabas yung pag in-scan. Yung po kasing clutch drum, hindi yan nakikita ng scanner. Pero ang nakikita po na scanner, yung mga solenoid, kapag may issue na siya. Ayun, kaya sa malamang po niyan, talagang magre-rebuild po tayo dito. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya, after lunch, ipapababa ko na to kila paring Charlie para makita talaga natin kung anong naging issue nito. Kung hindi naman basag yung clutch drum, makikita din ni Doc kasi ibibideo po natin. Opo. Ayan. Opo. Maraming salamat po. Abo, Doc. Yung mga kasama ni Doc dyan sa New Era General Hospital. Dr. Ligaspi, naging pasyente niyo po, yung asawa ko po dyan. Kumusta po kayong lahat dyan sa New Era General Hospital? Ayun, tanggal na yung bell housing. Ngayon, napatulo na ba yung fluid? Di pa, no? Napatulo na. Ito po yung transmission ng Fortuner. So, yung kausap ko kanina, si Doc Manny. So, tanggalin muna yung pump. Dito, ang ini-expect ko na problema nito, yung kanyang clutch drum, doon sa main drive, ay bumitaw na. Kaya nung nakaakit na dito sa Antipolo, tapos nag-test drive kami, wala na, huminto na. Wala nang drive, pero sa reverse meron. Ganyan-ganyan din yung Fortuner na ginawa namin, yung kay doktor din po yon na diyan sa Pasig General Hospital, na nung nadala sa Toyota, sa Balintawak, nadala pa doon, nung kinuha niya, pag-uwi sa bahay nila, wala nang drive. Puro atras na lang nung dinala po dito. Reverse, meron na huli po, yung pero yung forward, wala. Wala na talaga yung drive. Eto na mga kapatid. Ayan po, Doc. Oh. Nagiwahiwalay na po dito, oh. Bumitaw na to, oh. Grabe, mainit-init pa, oh. Nabaak na talaga itong inyong clutch drum housing, oh. Yan, putik, oh. Grabe. Tingnan nyo, Doc, oh. Ay, grabe, oh. Talagang masisiraan po kayo ng transmission. Kasi grabe yung ATF nyo, putik na. Dapat mamula-mula to. So, matik na, magpapalit tayo nito. Pero yung modelong clutch drum housing na ang bibili natin. Naku, oh, grabe, oh. Oh. 80,000, walang palitan ng fluid. Walang palitan ng filter. No? Ayoko na nga sana i-vlog to kasi ang dami na po namin vlog na ganito. Kaya nga lang po, nakakalimutan nung iba. 2016, 2017, 2018, ganito po talaga ang nagiging problema. Yung mga Fortuner na mga model po na yon. Yung 2018 na pa-19, iba na yan, no? yung diretso na. So 2016, 2017, 2018, ganito po ang nangyayari. Mabuti na lang. Di ba, na-scan mo na to kaninang umaga. Okay, gusto nang iwan ni Doc Manny. Kaso sabi ko, tinawagan ako, nasa bahay pa ako. Wag mo munang iwan, Doc, ipa-test drive ko muna. So nung tinest drive, dinala dyan sa mahabang parang, hindi na ako nakabalik dito, hinila na namin. Kasi nga, bumitaw na po ito. Kasi ang mangyayari doon,
Kung hindi namin nagawa yung test drive na yon, ang sasabihin siguro ng customer, hindi naman kay Doc, napakabait po ni Doc eh. Doktor po siya dyan sa New Era General Hospital. At sasabihin, pwedeng sabihin ng may-ari na, hindi, dinala ko sa'yo, ang ganda niyan, nakaakyat nga ako sa inyo sa Antipolo eh. Di ba? Ay, ang taas-taas ng Antipolo, nakaakyat ako sa inyo eh. Ang problema ko lang, yung check engine eh. Ano ba yung na-scan mo nung una? solenoid. Ha? Pressure solenoid. Pressure solenoid, yung drive D na pressure solenoid. Eh, sasabihin niya, hindi, okay naman, nakaakyat ka ng Antipolo, tapos ngayon sasabihin mo, sira ito. So, yun yung mga issues na pwedeng masabing na last touch kami. Kaya ang ginawa ko, nung sinabi sa akin na 2016, hindi, test drive nyo muna yan. So, nung tinest drive nga, hindi na nakaalis dun sa Angono. Ang Angono po, kadikit lang namin ha. Yung dito sa Maya Alta, tumawid ka lang ng konti, Angono na po yun. So, doon kami nagte-test drive kasi hindi masyadong maraming sasakyan doon. So, ito na po, Doc, bumitaw na po talaga. Yung mismong pinag-usapan natin kanina, yun po ang totoong nangyari. Dahil sa ganito yung kulay ng fluid niya, hindi na natin masasabi ngayon na yung mga linings niya maayos pa. Kahit sabihin mo 79,000 yung tinakbo pa lang nito, eh dahil nga po sa sunog yung fluid niya, saka napakabaho, ito talaga i-rebuild po natin to ng dire-diretso na. Kasi hindi ko yan mawawaranty ng 1 taon kung hindi namin i-rebuild. Kung ito lang ang papalitan namin, wala pong warranty yon. Kasi sigurado hindi na okay ang mga lining nito. Kaya talagang diretsong rebuild yan. 1 year warranty, magpapalit po tayo nitong bagong clutch drum housing. Mga kapatid, yung Fortuner po na yon, talagang walang maintenance. Ang maintenance lang niya yung change oil. Yung pong EGR niya, hindi pa napalinis ni Doc. Yung mga manifold, mga sensors, wala talagang gumagalaw. Sariwan-sariwa siya. At yun nga, pati yung transmission fluid, hindi talaga siya nagpalit. Kung merong ganyan po sa inyo, na tuwan-tuwa kayo na yung sasakyan nyo, para bang hindi na talaga masisira. O ito po ang example. No? Hindi nga niya pinapalitan ng fluid, hindi niya pinapalitan ng filter, hindi talaga na ipapacheck, pero ang nangyari po ito, nawasak po talaga yung transmission. Hindi po totoo yung sinasabi ni Toyota na lifetime fluid yung kanilang WS. Hindi po totoo yun. Kasi kung totoo, edi sana hindi po magkakaganito. Bubuk ako na. Tira naman eh. O, ayan po, oh. Hindi na po ito nag-i-engage. Gawa nga nung hindi na nakokontrol nito. Yung lock na iwan, ano? May lock to eh. Ayun, nalaglag na. So, ayan, oh. Sunog nga po eh, oh. Oh, may itim na. Sunog po siya. At kung hindi nga kayo nagpapalit ng ATF, tandaan niyo po mga kapatid, ang ATF sa mga Toyota, first 40,000 kilometers, dapat po kayo magpa-check up. Dapat inspection. Ano yung inspection? Pupunta kayo rito, hanapin nyo si Rocky, hanapin nyo si Onyok. Anong gagawin? Inspection po. Magpapatulo si Rocky ngayon nung inyong ATF doon sa drain plug, dito sa ilalim. Kukuha siya ng samples. Kapag ganito ang nakuhang sample, de siyempre, matik na yon. Wala nang ibang choice kung hindi magpalit kayo ng ATF. Kailangan nang mapalitan yon kasi sunog na ang inyong ATF. Ngayon, sa 40,000, mapula pa, maayos pa, choice nyo rin kung gusto niya na siyang palitan or magpalit din kayo ng transmission filter, yung ATF filter. Ngayon, kung talagang ayaw nyo pa siyang ipagalaw at nakita naman nyo na maayos pa, pagdating ng 80,000, talagang wala nang atrasan yan. Magpapalit na kayo ng fluid. Yun yung sa Toyota. Kailangan gawin yun. Or else, ganito nga po ang mangyayari, 79,000 kilometers, nasunog na yung ATF niya at nabarag na rin po, no? Nabasag na itong clutch drum housing. Yung kanyang filter, oh. Kita ba? May zoom in ba? Ayan, oh. Napakaitim na talaga. Ito yung sinasabi kong filter na kailangan palitan. Hindi naman to ganun kamahal, no? At masisave ang inyong transmission kapag ito ay papalitan nyo kasama yung mag-drain kayo ng WS na ATF. Kaya lang dito po sa amin sa Autorans, kapag po kayo ay magpapapalit ng filter, nagpapapirma po kami ng waiver. Kasi maharot ang mga transmission. Tulad nga po nung nangyari kanina, umakyat dito, na-drive dito mula Batasan sa Commonwealth, nakarating dito sa Antipolo, walang problema si Doc, may konting jerking lang. Ngayon, nung pinatest drive ko doon sa talagang matinding akyatin, dyan sa may Angono, no, sa mahabang parang, hindi na nakaakyat. Ito na nga po yung nangyari, bumigay na. So, yung mga ganon, pwedeng mangyari ulit yun, maulit-ulit yun. Kaya po kami,
ay nagpapapirma ng waiver. Baka mamaya pinalitan ko lang ng ATF, tapos nung ginamit nyo na, dinala nyo na sa probinsya, pumunta kayo sa mga matataas na akyatin, tapos bumigay. Ang masisisi pa po si Autorans. Kaya po, may waiver po tayo. Bakit po? Maharot po ang mga transmission kahit na anong sasakyan. Talagang nangyayari po itong mga ganitong issues. Napakaliliit ng pyesa, pero ang laki ng trabaho. Halos siya yung bumubuhat, siya yung nagpapatakbo doon sa inyong sasakyan. Lalo na yung mga Ford, ang lalakas ng makina ng mga Ford na yan. Tapos, ang transmission, ang liliit ng pyesa, mahina pa. Kaya maraming nasisira ng mga transmission dahil ang lakas-lakas ng makina mo, naka-twin turbo ka pa, tapos yung nagmamaneho, kaskasero pa, hindi inintindi yung kanyang sasakyan na ginagamit na mahina pala yung transmission. Kaya nga, panalo yung mga manual transmission, hindi mo basta-basta kayang sirain. Pero itong mga ganito, automatic transmission, tingnan nyo naman ang mga pyesa niya. Tapos kung gamitin mo, akala mo, heavy equipment, kung paano ka magmaneho. O tingnan nyo to, wasak o. Di ba? Kaya yung mga naka-automatic transmission, huwag nyong gamitin na pangarera or pangkargada yung mga sasakyan nyo. Ang nagsasuffer talaga yung automatic transmission. Dahil maliliit ang mga pyesa pero ang lakas ng makina, talagang bumibigay po yung mga transmission po na ito. Tulad na lamang nito yung oil pan niya. Kapag ka nagbubukas kami ng transmission, isa sa tinitignan namin itong magnet dito. Kasi yung mga magnet na yan, ang trabaho niya, lahat ng mga metal shavings or yung mga ribaba na nagpapaikot-ikot sa transmission, dumidikit dito. Kaya tignan nyo yan, oh. Hindi naman to didikit, itong dumi na to, kung hindi yan namamagnet nitong magnet. So, ibig sabihin, metal siya na nadudurog, ngayon dumidikit dito sa magnet. Oh. So, ito talaga, dahil nga sa hindi siya napalitan ng fluid sa tamang panahon, ayan yung mga metal shavings, no? Yung mga ribaba na nakuha natin. Ito, mas malaki yung, oh, grabe to, oh. Oh. Tignan nyo yan, mga kapatid, oh. Oh. Oh, yun. Grabe, oh. Masasalubsub pa tayo rito, eh, oh. Merong mga technician, hindi binabalik yung mga magnet na yan. Marami tayo nabuksan, walang magnet, no? O kaya ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga dinidikit sa refrigerator. Meron yun eh. May bilog na magnet, yun ang nilalagay namin dito. Kaya babantayan nyo rin pag nagpagawa kayo ng inyong automatic transmission. Pag wala yung magnet na yan, naku, pagsisisihan nyo ng matindi yan dahil wala nang kakapitan yung mga ribaba na nadudurog dito sa inyong automatic transmission. Okay, babatiin ko na rin po yung mga taga New Era General Hospital at yung mga doctors po dyan, tulad po ng sinabi ni Doc Manny, si Dr. Legaspi, naging OB din po yan ng wife ko. Tapos yung mismong nasa school naman sa New Era ay yung ministro na kaibigan ko, si Neil Mesias. Kumusta po kayo dyan? Pinakita ko po sa inyo kung ano talaga nangyari dito po sa transmission po ni Doc Manny. Ayun mga kapatid, katatapos lang na isang malakas na ulan. At nagkatotoo nga po yung aking hinala na yung pong clutch drum housing ng transmission ng Fortuner po na ito ay talagang nawasak. So yung mga 2016, 2017, 2018 na model, medyo pag-readyhan nyo na yung inyong mga transmission. Talagang masisira at masisira po yan. Katulad po nitong nangyari sa Fortuner po ni Doc Manny. 79,000 kilometers lang ang kanyang tinakbo pero bumigay na yung clutch drum housing. Marami na po kaming nagawang ganyan. Talagang mahina po yung pyesa ng transmission po ng Toyota na to. Alam nyo, sa ibang bansa, dapat recall to. Kahit na medyo luma na yan, dapat recall yan. Pero walang nangyayari, ilan na yung pinakita natin ganito mga problema, pati nga yung ibang mga vloggers, pinapakita yan, wala, talagang nagsasuffer na lang yung mga nakabili po ng mga modelo ng ganitong mga Toyota Fortuner. Wala na tayong magagawa dyan, pero narito naman ang inyong lingkod, talagang ipapakita namin sa inyo kung ano yung nasira, aayusin natin ang inyong mga transmission at papalitan na siya ng mas modelong clutch drum housing na matibay na po at hindi na magkakaganon na katulad doon sa nasira po dito. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa mga tumatangkilik ng Bethel Insurance. Ituloy nyo pa po ang inyong pagtangkilik dito, CTPL, Comprehensive Insurance. Makakahingi po kayo ng discount. Tawagan nyo po yung number na to. Si Al, kung ano yung dati yung binabayaran sa policy, pwede po tayong magbaba ng konti doon para maka-discount kayo para yung susunod na insurance nyo sa inyong Comprehensive Insurance ay medyo mas mababa na. Tandaan nyo po, Bethel Insurance, sigurado at pakikinabangan nyo at hindi po kayo pababayaan. Magandang hapon po sa inyong lahat.